Kita niya, pinapaimbestigahan ko yan. Oo, pinapaimbestigahan ko yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. Ombudsman Crispin Remulla, pinaiimbestigahan na ang mga naglabas ng malisyosong impormasyon kaugnay ng kanyang kalusugan. Budget Department muling iginiit na naaayon sa konstitusyon ang unprogrammed funds sa 2026 national budget matapos itong questionin sa Korte Suprema. Matandang naiwan sa danger zone ng Mount Mayon, nailikas sa tulong ng UNTV News and Rescue. So magkaiba, malayong itong dalawang issue na to, possible impeachment at saka yung the way we approach the budget process. So I don't know why they keep on trying to connect na hindi naman dapat mag-revolve sa isang tao ang pondo ng bayan. Pag-uugnay ng pambansang pondo sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kinundena ng isang House leader. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kinundena ng isang House leader ang pag-uugnay ng pambansang pondo sa issue na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itinanggi rin itong pinag-usapan ng reklamong impeachment sa deliberasyon ng 2026 national budget. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So magkaiba, malayong itong dalawang issue na to, possible impeachment at saka yung the way we approach the budget process. So I don't know why they keep on trying to connect na hindi naman dapat mag-revolve sa isang tao ang pondo ng bayan. Hindi umiikot sa iisang tao ang mundo ng mga kongresista. Yan ang tugon ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin sa pahayag ni Senador Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang itulak ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, yung concern namin sa House of Representatives revolves around our concerns to better our service to our constituency. Nagre-revolve yan sa concern natin sa ating mga kababayan. Hindi po nagre-revolve sa isang tao ang the way we understand and the way we approach our budget. Hindi ko alam kung bakit ang ating senadora ay nagre-revolve ang kanyang mundo sa isang tao. Pero hindi po kami ganun in the House of Representatives. Giit pa ng kongresista, hindi na pag-usapan ang issue ng impeachment laban kay VP Sara sa ginawang deliberasyon para sa 2026 budget. Ganito rin ang pahayag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Pero naniniwala ang magkabayan lawmaker na nagagamit ang national budget para suportahan ng House Majority members ang anumang isinusulong ng administrasyon kabilang narito ang issue ng impeachment. The budget is always used to incentivize the majority to support whatever is the initiative of Malacanang. No, so kung whether it's for passing an anti-people bill, no, for example, ito nga yung rice tariffication law, no, or some such measure, or kung gusto itulak ang impeachment, di pwede rin gamitin yon as a general incentive. Dagdag pa nito, ito ang umiiral dahil sa bulok na sistema ng politika sa bansa. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ng Makabayan Bloc ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. Naghahanda na rin ito sa posibilidad na mag-endorso ng panibagong impeachment case.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi mauuwi sa korupsyon ang flood control project ng pamahalaan. Ito ang paniniguro ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Target ng ahensya na maabot ng Benteng Bigas Program ang nasa 60 milyong Pilipino sa buong bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Pangalan ko ho at pangalan ng ating Pangulo naka ano dito at ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. Hindi matutulad sa flood control projects anomaly ang Farm to Market Road o FMR projects ngayong taon. Ito ang pagtitiyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kasunod ng paglagda sa 2026 General Appropriations Act kung saan aabot sa mahigit 297 billion pesos ang nakalaan sa ahensya. Ngayong taon aabot sa 33 billion pesos ang budget sa FMR projects. Ayon kay Secretary Laurel, sinisiguro niya na hindi magiging overpricing o ghost project ang mga farm-to-market road. Definitely, I can guarantee kung sino man yung nagsasabi nun na properly costed to. Meron na akong bagong costing. I have consulted the private sector on this and we will have a meeting with the most reputable construction companies by next week, para papakita namin sa kanila yung aming figures. Mas pinababa na rin anya ngayon ang costing ng FMR. Including VAT ito, VAT inclusive, nasa 14.5 million per kilometer with VAT na yan, with the canal pa, with the canal. Ang dating costing ng DPWH na previous dividend, hindi yung ngayon of course, was 18 million. Samantala, target ng ahensya na mapakinabangan ng 15 milyong pamilya o 16 million individuals ang Benteng Bigas Mayroon na program. Ayon sa kalihim, 80% ng mga warehouse ng National Food Authority ay puno pa ng imbak na bigas. Aabot rin anya sa 14 billion pesos ang nakalaan sa programang ito ngayong 2026 kasama na ang pondong natira noong nakaraang taon. 15 million families or 60 million Filipinos, dapat makompleto namin yan by end of this year. That will actually, of course, may limit naman yan na 10 kilos per household per month lang, dun for the general public. That will help ease yung inflation, sa bigas and help control yung presyo ng bigas, dahil meron portion na mabibili ng ating mga mamimili na mas mura. Posible namang umabot sa 45 pesos per kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na bigas. Paliwanag ng kalihim, ikokonsidera sa pagbabago ng MSRP ang implementasyon ng mas mataas na taripa sa bigas. Bukod pa sa ilang nakakaapekto sa presyuhan ng imported na bigas sa pandaigdigang merkado tulad ng exchange rate. But then alam naman natin na nag-devalue tayo yesterday, to 59.33. Then kung ganyan pa rin ang exchange rate by January 16, then plus a 20 peso 25% increase in malamang mag-issue tayo ng new MSRP na 45 pesos per kilo to address the reality. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi naniniwala ang isang senador na mayroong umanong giniling o soft pork ang naipasang pambansang pondo ng taong 2026. Ngunit mayroon itong ilang saloobin pagdating sa mga naaprobahang unprogrammed funds. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya. Pero as far as I know, bilang Vice Chair ng BICAM, at talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Bahagyang natawa si Senator Erwin Tulfo nang marinig na mayroon umanong siningit na giniling sa 2026 national budget na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang mismong aligasyon ni Senator
at presidential sister Amy Marcos sa pambansang pondo nang sabihing mayroon pa rin umanong soft pork barrel funds na nakapaloob dito na maaaring magamit sa korupsyon. Para kay Senator Erwin Tulfo na isa sa miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee meeting, naging transparent sa publiko ang deliberasyon. Kaya't naniniwala siyang walang nakalusot na mga maanomalyang budget insertion. Bukod rito, suportado rin niya na magkaroon ng Oversight Committee ang Kongreso upang malaman kung saan at paano gagastusin ang mga naaprubahang pondo. Kagagaling lang po natin noong 2025 na talagang winaldas naman po talaga yung budget. Siyempre, we have to make sure na hindi na mauulit at talagang mapupunta sa tama itong pera ng taong bayan this year. Sa kabila nito, hindi inaalis ni Senator Tulfo ang pangamba na maaaring magamit sa korupsyon ang unprogrammed funds o pondong nakalagak sa mga wala pang katiyakang programa ng gobyerno. May agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with heavy hearts dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin lagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Kung walang pera, huwag mo popondohan. Kaya naman paborable dito ang pagtutol ni President Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ngunit bukod anya sa pagveto, mas magandang tuluyan na itong tanggalin sa mga pinopondohan ng gobyerno. Ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program nila kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under unprogram? Mangungutang tayo para mapondohan yun. Anya, maiging itira na lamang ang foreign-assisted projects na bahagi ng unprogrammed appropriations dahil may joint venture naman ito mula sa ibang bansa. Samantala, sinabi ni Tulfo na makikipag-usap siya kay Senate Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian sa posibilidad na i-zero na ang unprogrammed appropriations para sa national budget ng taong 2027. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Pinag-aaral pa ng Office of the Ombudsman ang proseso ng pagbubukas ng Central Processing Unit o CPU ng computer na pagmamay-ari na yumaong si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa Ombudsman, makikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para rito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ano lang yung computer niya. Pinag-aaralan pa namin kung yung proseso sa pagbubukas ng files. Yung proseso para walang masabi. Selyado at hindi pa nabubuksan ang Central Processing Unit o CPU ng computer na pagmamayari ng yumaong si former Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, paliwanag ni Ombudsman Remulla, pinag-aaralan pa nila kung paano bubuksan ang nasabing CPU. Ayan, gusto mo, authenticated yan. Sino dapat akong harap para buksan mo yan? So binubuo namin yan at mag-uusap-usap kami sa isang linggo. Ay baka magkita kami ni Secretary Vince sa Monday at pag-uusapan namin yung proseso na gusto namin. At siguro, kakausapin ko na rin si Commissioner Cordova ng COA para at least yung mga agencies na dapat nakatigil, titigil. So sir, hindi pa nabubuksan, selyado pa rin po? Hindi pa namin ginagalaw. Dagdag pa ng Ombudsman, hindi dapat basta-basta inihahayag o basta na lang ang kinin ng sinuman na ang hawak nilang dokumento ay lehitimo at orihinal. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Kaya sa akin, ayokong sumama sa usapin na yan kasi hindi dapat pinag-uusapan yung bagay na talagang ebidensya lang naman ang ating titignan. Kaugnay naman ng mga pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa Cabral Files. Hinamon ni Ombudsman Remulla ang kongresista na ihayag kung ano ang impormasyong mayroon siya sa umano'y Cabral Files na kanyang hawak. So what does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro siya magsabi kung ano laman na dapat pinapansin namin. Di ba?
Eh, bang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Diba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Ipupunta siya rito. Tiniyak ni Ombudsman Remulla na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho at investigasyong ginagawa ng kanilang opisina. Ito aniya ay upang maibigay ang hinahanap na hustisya ng mga Pilipino matapos ang nangyaring malawakang flood control project scandal. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang komprehensibong security and crowd management plan para sa traslasyon bukas. Ayon sa Philippine National Police, bukod sa seguridad, babantayan din nila ang posibleng pagkalat ng mga ipinagbabawal na gamot at paggamit ito sa kasagsagan ng pagtitipon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sumusunod po tayo sa mga kautusan ng ating pamunuan. Ang sa atin po dito, pinakamataas na antas ng pagtitimpi po ang gagawin natin. Kung kailangan pakiusapan po natin. Nakataas na sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula ngayong araw bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad sa traslasyon ngayong taon. Nananatili naman sa 18,000 security forces ang magbabantay upang masigurong maayos ang taunang aktibidad. 15,000 dito ang mula sa Philippine National Police. Magpapakalat din ang PNP ng mga tauhan na nakasibilyan at iba pang operatiba upang humalo sa karamihan ng deboto. Subalit, sinabi ni Directorate for Operations, Public Safety Division Chief Police Colonel Julius Domingo, hindi lamang nakatuon ang pambansang pulisya sa seguridad ng aktibidad, maging sa posibleng pananamantala ng mga sindikato ng iligal na droga sa kasagsagan ng prosesyon. Meron tayong mga kababayan, no, na talagang mag-iinom, bago mag-inom, of course, kailangan nila ng pampagising. No? Kaya yung possibility na merong gagamit at gagamit. So, kami po, yung proactive measures na ginagawa natin, involved din po yan. Not only yung sa firearms, of course, yung kung anong violation. Simula ngayong araw, ipinatutupad na rin ng PNP ang liquor ban sa Maynila na magtatagal hanggang January 10. Ayon sa PNP, bagamat paiirali nila ang maximum tolerance, may babala na rin ito sa mga lalabag sa mga ordinansa. Public place po yan, yan dinadaanan. And of course, in the city of Manila, no, bawal po na mag-inom in public places. And I think nationwide dyan lahat ng cities, even sa harap ng tindahan, bawal po dyan mag-inom. So sir, aarestuhin ba ng PNP? Yes po, for violating local ordinance. Nag-umpisa na rin ang implementasyon ng gun ban sa Maynila na magtatagal naman hanggang 12/01 ng January 11. Patuloy na paalala ng PNP, sumunod sa ipinatutupad nilang panuntunan, gaya ng pagbabawal sa pagdadala ng matatalim at matutulis na bagay, pagdadala ng bag at payong, pagsusuot ng hoodie jacket at sombrero. Iwasan din ang pagsama sa prosesyon kung nasa impluensya ng alak. Yun po yung patuloy nating pinapakiusap sa kanila. Ito pong ginagawa natin. Matagal po ang preparasyon nito at taon-taon po ginagawa natin ito. At patuloy po tayo nakikiusap sa kanila na ito po yung panahon ng sabi nga natin pagdinilay-nilay. No? Ito po yung panahon na sabi nga natin, tignan po natin na yung ating pagkilala po sa ating lumikha. Ipakita po natin na tayo po talaga ay deboto at hindi po tayo panatiko. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagsagawa ng clearing operation ngayong hapon ang Metropolitan Manila Development Authority sa Maynila ngayong araw. Samantala, bilang paghahanda, all set na ring advanced medical post ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, kailan at anong oras isasara yung mga kalsadang daraanan ng andas? Magandang gabi, Monica. Ayon nga sa Manila City Public Information Office, ay simula mamayang 9:00 ng gabi
ay epektibo na yung road closure dito sa 17 kalsada na tinukoy ng Manila City LGU. Matinding pagbigat ng trapiko ang inaas Metropolitan Manila Development Authority sa traslasyon bukas. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, ngayong linggo ay halos araw-araw na clearing operations na ang kanilang ginawa para matiyak na walang magiging sagabal sa mga alternate route sa araw ng traslasyon. Marami tayong mga road closures, so maapektuhan ang traffic scheme. That's why itong mga alternate routes na ito, piniprepare po natin na malinis, maayos, para naman po yung mga maapektuhan ng mga road closures, maaari pa rin po silang bumiyahe na hindi po sila kumbaga, malilate sa kanilang mga pupuntahan or mga abala. Sa isinagawang clearing operation sa Road 10 sa bahagi ng Tondo, Manila, unang nasampulan ng ambulansya ng Barangay 20 Zone 2, Tondo, Manila na nakaparada sa gilid ng Road 10. Makalipas ang ibinigay na 10 minutong pataan ay walang lumitaw na driver kung kaya't hinatak at isinakay ito sa towing truck. Bagya pang tumaas ang tensyon dahil ayaw pang paalisin ng barangay chairman ang tow truck na may karga sa ambulansya. Wala naman kami ambulansya, sir. Yan lang talaga eh. Bakit po kasi iniiwan lagi dyan? Sir, ngayon lang po naiwan yan, sir. Ngayon lang po. Dumalaw isang araw andyan yan. Kaya sir, ihatid kasi yung ambulansya, sir, at tumatakbo si araw-araw. Ngayon, sir, maniwala po kayo, sir. Ngayon lang kayo may kausap sa inyo. Ihatid po sa Pangasinan yung matanda po. Bukod sa nadat ng mga naka-illegal parking, sinita rin ng MMDA ang mga nakitang tricycle na bumabiyahe na walang plaka. Ngunit nang hanapan ng lisensya ang driver ay wala silang maipakita kung kaya't i-impound ito ng MMDA. Wala pa po. Wala pa po ako pambayad ng pangkuha ng lisensya eh, sir. Mahal po kasi 3.5 po yung student eh. Maging ang mga nagmomotor na walang suot na helmet at tamang helmet ay sinita rin ng mga otoridad. Samantala, bukod naman sa clearing operation, isa pa sa inihahanda para sa traslasyon bukas ay ang advanced medical post na nakalatag sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Bukod sa mga ospital, dito din dadalhin ang sinumang lumahok sa traslasyon na mangangailangan ng atensyong medikal. Dito rin nakalatag ang Incident Command Post ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga kinakailangang ambulansya, personnel at iba pang pagtugon sa mga hindi inaasahang pangyayari sa araw ng traslasyon. Monica, nandito tayo ngayon sa may kartilya ng Katipunan sa Maynila kung saan unti-unti na rin nagsisidatingan yung mga bago-augment na mga personnel at maging yung mga emergency vehicle para nga dito sa traslasyon. At ayon pa nga sa MMDA ay nasa mahigit 1,000 tauhan nila ang ide-deploy, ang nakadeploy para nga sa pagsasaayos naman ng trapiko. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Susunod sa Ito ang Balita. Matandang naiwan sa danger zone ng Mount Mayon, nailikas sa tulong ng UNTV News and Rescue. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pupunta sa Abu Dhabi sa susunod na linggo. Isang matandang bedridden ang naiwan sa loob ng danger zone ng Bulkang Mayon sa Kamalig, Albay matapos palikasin ang mga residente roon. Tagumpay naman itong nailikas sa tulong ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Resty Cosmo. Nakatindog po mga. Tayo, pwede po yung, Sinambasyon. Sakitay. Television. Hindi na makatayo at makalakad ang 85 anyos na lolong ito, dala na rin ng kaniyang katandaan. Kaya't nang palikasin ng mga residente ng Barangay Anuling sa Kamalig, Albay, naiwan siya sa kanilang lugar sa loob ng 6 km radius permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Humingi ng tulong ang mga pulis sa UNTV News and Rescue upang maihatid ng ligtas ang matanda sa malapit na evacuation center.
Agad na pinuntahan ng rescue team ang lugar sa tulong ng isang kagawad ng barangay na nagsilbing guide patungo sa bahay ng matanda. At dahil liblib ang lugar, isang team ng mga sundalo ang sumama upang matiyak ang kaligtasan sa gagawing paglikas sa pasyente. Pagdating sa bahay ng matanda, kaagad na inassist ng team ang kalagayan nito at minonitor ang vital sign. Matapos matiyak na ligtas itong ibiyahe, maingat itong isinakay sa rescue vehicle at saka dinala sa evacuation center ng Anuling. Resti Gosmo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong United Arab Emirates sa darating na Lunes, January 12 para sa isang araw na working visit. Bilang tugon nito sa paanyaya ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan para sa Abu Dhabi Sustainability Week. Makakasama ni Pangulong Marcos ang ibang heads of state and government ng iba't ibang bansa sa pagtalakay sa mga isyong patungkol sa enerhiya, tubig, usaping pinansyal, pagkain at kalikasan. 2 kasunduan naman ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Una ay ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Middle East na naglalayong palawakin ang market access ng ating bayan sa gitnang silangan. Samantala, ang Defense Cooperation Memorandum naman ay siyang magsisilbing matatag na pundasyong pakikipagtulungan sa UAE para paunlarin ang defense technologies ng ating bansa. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nayahatid ng ating global correspondent na si Jack de Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, nagbunsod ng malawakang protesta sa lungsod ng Minneapolis ang pamamaril ng isang Immigration and Customs Enforcement o ICE officer na ikinasawi ng isang Amerikanang babae. Libo-libong residente ang lumabas sa kalsada upang kondinahin ang insidente at iginiit ang panawagang paalisin ang mga ICE officers sa lungsod kasabay ng matinding galit laban sa presensya ng federal agents sa lungsod. Maariing tinuligsan ng mga lokal na opisyal kabilang ni Mayor Jacob Frey ang pahayag ng White House at iginiit na hindi domestic terrorism ang insidente. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. Somebody is dead. That's on you. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. The family, I'm so deeply sorry. We're going to be working towards justice as quickly as we possibly can right now, and justice is what we've all got to get. Patuloy naman ang panawagan ng publiko para sa hustisya at masusing investigasyon sa pamamaril na muling nagpaigting sa tensyong kaugnay ng pagpapatupad ng immigration policy sa Estados Unidos. Hindi inaalis ng US ang posibilidad ng paggamit ng military action upang makuha nito ang kontrol sa Greenland. Ito ay kung hindi umano magbubunga ang negosasyon sa pagitan ng US at Denmark na may kasalukuyang kontrol sa Greenland. Ito ang balita ni Carmela Marinda. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. Diplomasya ang prioridad ni United States President Donald Trump. Ito ang binigyang diin ni White House Press Secretary Caroline Leavitt kaugnay ng tangkang annexation ng Estados Unidos sa Greenland.
Gayunman, sinabi rin nito na posibleng gumamit ng puwersa ng militar ang Amerika kung hindi magiging makabuluhan ang negosasyon ng US dito. Again, look at Venezuela. He tried ardently to strike a good deal with Nicolas Maduro, and he told him, I will use the United States military and you will not like it if you don't take such a deal. And look at what happened. Nilinaw ng White House na mahalaga sa paningin ng US President ang Greenland na kontrolado ng Denmark para sa national security ng US laban sa Russia at China. Kabilang umano ito sa magiging pag-uusap ni US Secretary of State Marco Rubio at mga Danish officials sa pagbisita ng kalihim sa Denmark sa susunod na linggo. Giit pa ng White House, posible ding bilhin ng Amerika ang isla kung kinakailangan. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. Babala naman ng Denmark at ilang European officials ang pag-atake ng US sa Greenland ay mangangahulugan ng pagkabuwag ng military alliance nito na NATO. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ng matinding heat wave ang malaking bahagi ng Australia na nagdulot ng mapaminsalang antas ng panganib na bushfire sa ilang rehiyon, partikular sa estado ng Victoria. Nagpatupad ang mga otoridad ng total fire ban at pansamantalang isinara ang daan-daang paaralan at parke dahil sa inaasahang pagalapa ng kondisyon dahil sa matinding init at malalakas na hangin. Ayon sa Bureau of Meteorology, ang kombinasyon ng matagal na init at tuyong panahon ay naglalagay sa bansa sa pinakadelikadong sitwasyon mula pa noong Black Summer bushfires noong 2019 to 2020. Nanawagan ang mga opisyal sa publiko na agad maghanda at lumikas ng maaga kung kinakailangan upang maiwasan ang panganib sa buhay at ari-arian. Simula 2026, maaari nang makapasok sa Canada ng walang traditional visitor visa ang mga kwalipikadong Pilipino matapos isama ang Pilipinas sa visa-free entry program ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Sa halip na magbayad ng $100 Canadian, maaari na lamang mag-apply ng Electronic Travel Authorization o ETA na nagkakahalaga ng $7 Canadian o humigit kumulang 300 pesos. Ayon sa patakaran, para lamang ito sa mga Pilipinong may Canadian Visitor Visa sa nakalipas na 10 taon o may valid ng non-immigration visa sa Estados Unidos. Maaari lamang din makapasok sa Canada sa pamamagitan ng eroplano dahil kakailanganin pa rin ang regular visa kung papasok sa pamamagitan ng cruise ship. Ang ETA ay may visa ng hanggang 5 taon o hanggang mag-expire ang pasaporte at inaasahang mapapadali at magpapamura sa biyahe ng mga Pilipinong patungong Canada para sa turismo at maikling pagbisita. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nanindigan ang Department of Budget and Management o DBM na kasang-ayon sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Kasunod ito ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng 2 congressmen upang pigilan ang implementasyon ng UA. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinapa-declare namin as unconstitutional the portions in the budget on the unprogrammed appropriations. Pinadideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ni na Representatives Laila De Lima at Edgar Erice ang Section 43 ng Republic Act 12314 o ang 2026 General Appropriations Act. Ito ay ang unprogrammed appropriations provision ng 2026 GAA.
Anila labag ito sa konstitusyon dahil binabawasan ang kapangyarihan ng Kongreso na tukuyin ang sources of fundings o panggagalingan ng pondo ng mga programa. Sagot naman ng Department of Budget and Management o DBM, iginagalang nila ang karapatan ng sinuman na dumulog sa korte. Sa ngayon, wala pa silang kopya ng petisyon na maingat nilang pag-aaralan sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na legal counsel ng pamahalaan. Naninindigan ng DBM na ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA ay naaayon sa konstitusyon. Matagal na anyang kinikilala ng Supreme Court na ito ay standby appropriation na maaari lamang gamitin kapag may malinaw at tiyak na fiscal conditions. Dadaan ito sa mahigpit na validation, control mechanisms at hindi lump sum fund o blank check na pwedeng gastusin anumang oras. Sa petisyon ni na Representatives De Lima at Erice sa korte kanina, binigyang diin nila na dapat sa isang budget ay mayroon na kaagad malinaw na sources of funding. Bagamat vinito ng presidente ang mahigit 92 billion pesos na line items ng unprogrammed funds, may malaki pa ring natitira na umaabot sa 150 billion pesos. Tinawag din nilang rider ang unprogrammed appropriation sapagkat wala itong partikular na tinukoy na programang popondohan. Rider lang yun. Walang pondo eh. Walang specific reference. Walang specific source of financing. Alam mo itong unprogrammed funds, para itong shortcut. Dumulog nila sila sa korte ay para magkaroon na rin ng gabay ang Kongreso sa paglikha ng budget. Kailangan natin ng categorical ruling ngayon, interpret natin sa ating Korte Suprema, ano ba talaga? Constitutional ba o hindi? Ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Pero si House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong naninindigang constitutional o naaayon sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. So as far as we're concerned, it's constitutional because these are the basis for us to approve, to deliberate the budget. A program of appropriations can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAA. So that makes it different from what they perceive to be PDAF. Samantala, hindi rin naniniwala si De Lima sa sinabi ni Senate Committee on Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian na targeted items o may malinaw na umanong pagkakagastusan ang 150 billion pesos na natirang unprogrammed funds kaya hindi magagamit sa katiwalian. Very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Binigyang din ni Representative De Lima na walang partikular na mga proyekto para sa AFP Modernization Program at Foreign Assisted Programs at maging risk management para sa 150 billion pesos unprogrammed funds. Pag sinabi kasi nga sa appropriations, may specific line item being referred to. Meron ka na dapat tinitingnan dyan. So kapag you just place a lump sum and then you don't refer to any specific line item, it doesn't have a place in the budget. Kaugnay nito humingi ng temporary restraining order sina De Lima at Erice sa Supreme Court. Nais nilang huwag ipatupad ang probisyon ng unprogrammed funds hanggat hindi nare-resolba ang issue. Positibo sina De Lima at Erice na aaksyonan kaagad ng Supreme Court ang kanilang petisyon. Sabi pa ng dalawang mambabatas, nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon kaugnay ng paglalagay ng unprogrammed funds sa 2026 GAA. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaimbestigahan na ni Ombudsman Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation ang mga kumakalat na fake news kaugnay ng kanyang kalusugan. Ayon kay Ombudsman Remulla, umabot na sa antas ng cyber libel ang ginagawa ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Anya, tila may orchestrated campaign o planadong pag-atake mula sa propaganda machine ng ilang kampong politikal para sirain ang kanyang kredibilidad.
Sa kabila nito, tiniyak ng Ombudsman na siya ay nasa mabuting pangangatawan at kayang-kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Ganyan, pinapaimbestigahan ko yan. Oo, pinapaimbestigahan ko yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tingnan natin kung saan pupunta. Pinapaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. Susunod sa Ito ang Balita. Budget Department muling iginiit na naaayon sa konstitusyon ang unprogrammed funds sa 2026 national budget matapos itong questionin sa Korte Suprema. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 sugatang lalaki dahil sa salpukan ng motorsiklo sa Bacolod City. Samantala, isang tuberculosis patient ang tinulungan ng grupo na madala sa ospital at maihatid pauwi sa Cordova, Cebu. Ito ang balita ni Leslie Widom. Nakahiga at halos hindi makatayo ang isang lalaki sa kalsada matapos masangkot sa aksidente sa Lacson Street, Bacolod City, pasado alas 2 ng madaling araw, January 6. Ayon sa mga saksi, biglang sumulpot ang isang rider at sumalpok sa isa pang motorsiklo, sakay ang 2 pang biktima. Ano mo itong buwan, sir? Nakatungkol sa brad. Laceration sa nips. Oo, mayara. Laceration. Oo. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pamamaga at hiwa sa labi, habang ang isa ay nagkaroon ng pamamaga sa kanang bukong-bukong at gas-gas sa kanang binti. Ang isa pang biktima nagtamo naman ng hiwa sa gilid ng kanang mata at gas-gas sa kanang binti. Oo, sige. Hindi, okay na lang man sa. Pagdugol ka sakit wala? Okay man. Pag giyuhon mo ka sakit? Okay man. Dire lang. Matapos i-assess ang sitwasyon, agad kinuna ng vital signs ng UNTV News and Rescue Team ang mga naaksidente. Agad na nilapatan ng first aid ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng paglalagay ng cold compress at nilinis ang mga ito. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang mga ito at inendorso na lamang sa Philippine National Police para sa investigasyon. Sa Cebu City, isang senior citizen sa Cordova, Cebu ang humingi ng tulong na madala ito sa ospital upang ma-check up dahil sa kanyang karamdaman Miyerkules, January 7. Nakararanas si tatay ng hirap sa paglalakad kaya kailangang asistihan upang makabangon sa pagkakahiga. Madalas rin ang kanyang pag-ubo at pananakit ng tiyan dahil sa sakit na tuberculosis. Matapos ma-check up sa ospital, ang pasyente ay inuwi na rin ito sa kanyang bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimula na ngayong araw ng Sandigang Bayan 6th Division ang pagdinig sa petition for bail ng mga akusado sa kaso kaugnay ng flood control projects anomaly sa Oriental Mindoro. Umarap sa pagdinig ang 9 na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Region 4B na mga kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico. Ito ang balita ni Jed Neresina. Umusog na ngayong araw ang pagdinig kaugnay ng unang flood control case tungkol sa substandard flood control projects sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Ngayon ang unang araw ng pagdinig kaugnay ng petition for bail ng mga akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Humarap sa pagdinig ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B na sina Gerald Pacanat, Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Dominic Serrano at Juliet Calvo. Dumating din sa hearing ang iba pang DPWH officials na sina Dennis Abangot, Montrexis Tamayo,
Lerma Cayco at Felizardo Casuno. Ang mga nabanggit ay kapwa-akusado ni dating House Appropriations Chairperson at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa maanumalyang flood control project sa nasabing lugar. Ipinresenta ng prosecution si Attorney RJ Bernal ng Securities and Exchange Commission o SEC para kumpirmahin kung tunay ang mga record at articles of incorporation ng SunWest Inc. ni Zaldico. Batay sa kanyang judicial affidavit, kinumpirma ni Attorney Bernal na lehitimo ang mga dokumento ng SunWest. I am the first witness and hindi naman object yung mga defense lawyers to the identification of my judicial affidavit and the attached documents therein. Samantala, nabanggit din ng prosecution na hiniling nila sa Sandigan Bayan na isama sa kanilang ihaharap ng mga testigo sina DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. Tinutulan naman ito ng defense team dahil hindi na nila ito umabot sa December 29, 2025 deadline para amyendahan ang listahan ng mga ihaharap na testigo. Ngunit ayon sa prosecution, nasa korte na ang desisyon kung papayagan silang iharap ang mga nasabing personalidad. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa Lunes, January 12, kung saan inaasahang haharap ang kinatawan ng Human Resource Department mula sa DPWH Central. January 13 naman nakatakdang humarap ang representative mula sa DPWH Mimaropa. Pagsapit ng Miyerkules, January 14, ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang inaasahang tetestigo. Kasunod nito ay haharap naman sa January 15 ang representative ng Land Bank EDSA NIA branch para sa kanilang salaysay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo. Bunso dito ng money tax deficiency na nagkakahalaga ng 48.39 million pesos. Ang nasabing halaga ay mula sa sinasabing kinita nito sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon sa BIR, umabot sa 72.37 million pesos ang nakuhang kontrata ng Wawaw para sa isang riverbank protection structure sa Barangay Kaingin, Malolos, Satino on January 2024. Ngunit base sa kanilang verifikasyon, walang nagawang proyekto ang kumpanya. Ito na ay ka-13 kaso na naisampa ng BIR at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na araw. Hindi alam ni Ombudsman Crispin Remulla kung saan nanggaling ang impormasyon ni Senator Amy Marcos na magsasampa umano sila ng mga kaso laban sa ilang senador sa susunod na linggo kaugnay ng flood control anomaly. Kasama sa binanggit ng senadora kay sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla. Ayon kay Remulla, iniiwasan ng kanyang tanggapan na magbanggit ng pangalan ng mga individual at magtakda ng mga petsa sa pag-usad ng mga kaso. Ngunit tiniyak niya sa publiko na nagtatrabaho sila upang matiyak na makakamit ang hustisya. Buti siya alam niya, ako hindi ko alam yun. Ewan ko na saan nagagaling. Gayunpaman, kinumpirma ni Ombudsman Remulla na ang mga kasong kasalukuyan pang sumasailalim sa preliminary investigation sa Department of Justice ay kinasasangkutan ni na Estrada, Revilla at Villanueva. Pangungunahan ng Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayon 2026. Kaugnay nito, pinaghahandaan na ng bansa mga posibilidad ng protesta kasabay ng isasagawang pagtitipod kasama ang mga world leaders. Ito ang balita ni Evan Alvarez. But we remind ourselves that we are a democracy. So we of course, we allow these voices to be heard. We have a very clear, we exchange views with the LGU partners on their readiness for security.
Pinaghahandaan na ng Pilipinas ang anumang aberya sa seguridad sa isasagawang pag-host sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong 2026. Kasama na rito ang mga banta ng protesta mula sa iba't ibang grupo, bunsod ng mga issue na kinakaharap ng bansa pagdating sa politika. Ayon sa National Organizing Council, personal nilang binibisita ang mga lugar kung saan idaraos ang mga meeting, gaya sa Maynila, Cebu at Bohol. May koordinasyon na rin sa mga lokal na pamahalaan habang may itinalaga namang komite para sa peace and order na kinapapalooban ng mga law enforcement agencies. Since last year, being aware that we are hosting the ASEAN for 2026, we have a close coordination and collaboration with these security forces for enhanced security operation. Ayon kay Major Camba, nang isagawa ang ASEAN Senior Economic Officials Meeting Retreat nitong December 2025 sa Boracay, wala silang naitalang kahit anong untoward incident. Inaasahang ganito rin ang magiging sitwasyon kapag nagsunod-sunod ang pagtitipon sa Pilipinas ngayong taon, kasama ang iba't ibang lider sa Asia. Samantala, imbitado rin si US President Donald Trump at iba pang non-ASEAN leaders sa gaganaping ASEAN 2026 dito sa Pilipinas. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs para sa ASEAN, bagamat mayroong imbitasyon para sa Amerika, China at maging Russia, wala pa silang pinal na listahan ng mga kumpirmadong dadalo. For China, usually it's the premier who attends. For US, no official confirmation yet if it's gonna be Trump. And then for Russia, ganun din po, no official confirmation yet who will they send for the summit. Bagamat limitado ang galaw ng Myanmar sa pagiging miyembro ng ASEAN dahil kontrolado ng military junta ang naturang bansa, imbitado pa rin ito ayon sa DFA, kahit maging ang North Korea. So yes, Myanmar will be represented. They will attend the meetings, but the same representation. On the question about North Korea, ano pa rin po, too early to say. But of course, if they will attend, we'll be happy. Inaasahan naman ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu sa darating na January 27 hanggang 29, 2026. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng panibagong expert report kaugnay ng kanyang kalusugan at patuloy na pagkakakulong sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC, hindi na kinakailangan ng panibagong expert assessment sa kasalukuyang lagay ng dating Pangulo. Nilinaw ng korte na ang pagdedesisyon kung may umiiral pa bang detention-related risk ay isang usaping legal na saklaw ng kapangyarihan ng chamber at hindi nangangailangan ng karagdagang opinyon ng mga eksperto. Itatakda naman sa hiwalay na abiso ang schedule ng periodic review sa detensyon ni dating Pangulong Duterte. Magiging mas bukas sa publiko ang mga impormasyon kaugnay ng pagpaplano at implementasyon ng mga farm-to-market road project ng Department of Agriculture gamit ang Transparency Portal. Dito, bukod ang status ng bawat proyekto, detalye ng pondo at progreso at plano ring i-livestream ng ahensya ang mismong bidding upang ipakita na bukas at tapat ang pagpapatupad ng programa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. We all know that DA will now be the main implementing agency for the FMR starting this year. So ito po yung ating magiging website that will be open to the public. All details ng project will be shown dito sa portal na ito.
Sa gitna ng panawagan para sa mas malinaw na paggamit ng pondo at pag-iwas sa anumang pagdududa kaugnay ng pagpapatupad ng mga proyekto, minarapat ng Department of Agriculture na magbukas ng transparency portal para sa pagpapasimula ng Farm to Market Road Project na inilipat sa kanila mula sa pamamahala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong taon. Makikita sa portal na bukod sa access ng publiko, makikita ang buong detalye ng proyekto, pondo, timeline at progreso ng proyekto. Ayon kay Director Christy Pulido mula sa Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o BAPE, target na rin na sa mismong portal o website i-upload o mismong i-livestream ang proseso ng bidding sa FMR. Para alam natin ilan bang contractor ilang ang sumali sa bidding natin, sino-sino itong mga contractor natin. So we would like as much as possible talagang transparent tayo, so even the bidding would be reflected dyan, live stream na rin po yung ating bidding dito. Kapag formal lang na ilunsad sa Pebrero itong transparency portal ng Department of Agriculture, maaaring i-search ang lahat ng mga proyekto partikular na sa Farm to Market Road dito sa portal. Pwede ring maging katulong sa pagmamonitor ng progreso sa proyekto ang publiko kung halimbawa sa inyong lugar ay mayroon pa rin hindi gumagalaw na project ng Farm to Market Road, maaaring magsumbong dito sa e-report. At sa e-report, maaaring pindutin ang report new issue. Kasama ng inyong mga pictures at videos, maaaring nyo nang ilahad ang inyong mga reklamo. Sa bandang ibaba, makikita rin ang community feedback kung saan maaaring i-acknowledge o purihin kung maayos na natapos ang proyekto o kaya na may magreklamo kung naobserba ang hindi tinapos o ginawa. Gayunman, nakahanda na ang strategy na gagawin ng DA upang matiyak na pagsapit ng Disyembre, majority ng mga Farm to Market Road project ay matatapos na. Uunahin yung mga shovel-ready na mga projects. Pag sinabi mong shovel ready, kompleto na design, wala nang problema sa right of way, ibibid na lang yan, i-implement. And then, nagkaroon na rin ng standardization ng cost parameters. And then, meron na rin iba-ibang flexibility sa design. Depende sa topography, depende sa area, it could be full concrete, it could be 5 meters, it could be 3 meters. Depende, hindi kagaya dati very rigid ang design, very rigid ang cost, 15 million per kilometer. Ito ngayon, depending doon sa location talaga, geographic condition, magkakaroon ng flexibility sa design and of course implementation. Kaya naman kaugnay ito para mas mapabilis bukod sa DA, mangangailangan pa rin ng iba't ibang modalities gaya ng pakikipagtulungan sa mga local government unit sa DPWH at public-private partnership. Pina-finalize po natin na implementing guidelines dito kung saan po pwede ang DPWH. For instance, we are looking, let us say, meron tayo sa BARM ng mga FMRs and wala kaming regional office doon sa BARM. So, possibly. Nakalagay kasi sa special provisions ng GAA that the DA may enter into a memorandum of agreement with LGUs, with DPWH, for example sa BARM, where we have limitations in the implementation. Tiniyak din ng ahensya na may sapat na kakayahan, specialization at malinaw na pangunawa sa lahat ng pamantayan ang mga kasangkot sa proyekto upang matiyak na masusunod ang mga administratibo at technical na requirements ng proyekto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda na ng gobernador ng Albay ang pagkasailalim sa state of calamity ng probinsya. May sapat na ring assistance ang Department of Social Welfare and Development sa evacuees. Ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Magandang gabi, Ryan. Gaano na ba karami ngayon ang mga evacuee diyan sa Albay?
Yes, June, magandang gabi. Umaabot na sa 3,000 ang mga evacuees sa 6 na evacuation area dito sa probinsya ng Albay. At June, galing nga tayo kanina doon sa evacuation center ng Barangay Buang. Kung sa pagkain, June, ay walang problema. Dumarating ang mga supply. Merong mga mobile kitchens at mga hot meals na binibigay sa mga evacuees. Dangan nga lamang, June, ang isang problema nila doon ay medyo congested sila. Mas marami sila compare doon sa ibinibigay sila sa kanila na kwarto at doon sa mga lugar na pinaglalagyan doon sa mga evacuees. Nagkakasya din sila, June, doon sa Barangay Buang sa iisang CR na ginagamit ng lalaki at pati babae. Kaya naman apila ng barangay chairman ng Barangay Buang na matulungan sila ng pamahalaan para mabigyan ng mga portalets ang kanilang evacuation center. Doon inirekomenda na ni Albay Governor Noel Rosal sa Sangguniang Pandalawigan ng Albay na magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Ito ay dahil sa mas lumalalang aktibidad ng Bulkang Mayon na nangangailangan ng pondo mula sa pamahalaan. Tumaas pa to, kailangan nakahanda yung mga LGUs. Hindi naman pwede na food lang ang pangailangan. Marami niya. Like si Mayor ng Malilipo, may request sa akin ng pipe. Kailangan bilhin natin yun. Immediate yun. Kasi tubig yun. May source siya, walang pipeline. So I have to buy 1,000, meaning almost sa kanilang kilometer. So mabibili natin kung nasa kanilang state of calamity. Kailangan kasing masustain ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga evacuee sa 6 na evacuation area sa probinsya. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang national government na tumugon sa anumang paraan para sa ating mga kababayan na apektado ng pag-aalboruto ng Mayon. Ang goal namin by this funding dapat 250,000 na yung family food packs na naka-impact lang dito sa Region 5. Aniya pagkakasunduan nila ni Governor Rosal kung ano ang epektibong pamamaraan para makapagbigay ng tulong ang national at local government. Last experience natin in 2023, nandito kami for almost 6 months. So, ang ginawa natin para makipagtulungan sa atin mga local government units na nagkakalilihan tayo. So, halimbawa, noong 2023, 15 days sa sagutin ng DSWD, papasok ulit ang province, papasok ang local government units for another 15 days, then papalik kami ulit sa 15 days. So, it's doing a round robin. So, yan yung pakay namin ngayon. Kaya kapunta tayo, nag-usap tayo ng Paulo para makipag-ugnayan kay Governor Rosal, sa atin ng mga mayor, kung ano yung scheme of things. June, pinaghahandaan na din ng pamahalaan ang senaryo kung sakaling itataas sa Alert Level 4 ang sitwasyon ng Mayon. Ibig sabihin, mas dadami pa ang mga evacuee na aabot sa 50,000 hanggang 80,000 katao ang kailangang ilikas ng pamahalaan sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. Ngayong araw ay nag-iikot si Secretary Rex Gatchalian kasama si Governor Rosal sa mga evacuation areas dito sa probinsya ng Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Tumanggap na fuel subsidy ang nasa 100 tricycle operators, Calamian Island. Nagbabala naman ang Department of Health Negros Island Region matapos umabot sa 452 kaso ng leptospirosis sa rehiyon noong nakaraang taon. Samantala, hindi napigilang maiyak sa tuwa ng mga kasamahan sa trabaho ng isang public account sa Malaybalay City, Bukidnon matapos makapasa sa 2025 bar examinations. Ito ang balita ni Alan Maransala. Sa Luzon, bilang bahagi ng livelihood program ng lokal na pamahalaan ng Culyon, Palawan para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA,
Bawat operator ay bibigyan ng 3.7 liters na gasolina kada buwan sa loob ng 2 buwan. Layunin ng programa na mabawasan ang gastos ng mga tricycle operators sa gasolina at mabigyan ng dagdag na suporta ang sektor ng transportasyon. Ayon sa Kulyon LGU, patunay umano ito ng malasakit ng pamahalaang bayan sa kapakanan ng mga manggagawa at sa pagpapatupad ng mga programang direktang makakatulong sa komunidad. Sa Visayas, umabot sa 452 kaso ng leptospirosis ang naitala sa Negros Island sa nakalipas na taon. Sa pagtaya ng Department of Health sa rehiyon, posible pa umanong tumaas ang bilang dahil sa delayed reporting at verification ng mga kaso. Dahil sa patuloy na malalakas na ulan at pagbaha, inaasahan nilang dadami pa ang kaso ngayong taon. Bunsod nito, pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na iwasang lumusong sa baha hanggat maaari at agad na magpatingin sa doktor kung napilitan ng makapasok sa baha. Libre rin ang prophylaxis medication laban sa leptospirosis mula sa DOH. Binalaan rin ang publiko na huwag mag-self-medicate dahil mahalaga ang tamang pagsusuri ng doktor para sa ligtas at maayos na gamutan. At sa Mindanao, napaiyak ang mga kasamahan sa trabaho ni Jerlyn Gascon sa Malaybalay City, Bukidnon nang ipagdiwang ang kanyang pagkakamit ng ika-14 na pwesto sa 2025 bar exam na may rating na 89.79%. Si Gascon, isang certified public accountant, ay nag-aral ng abogasiya sa Bukidnon State University at siya lamang ang top passer mula sa Mindanao sa 2025 bar examinations na opisyal na inilabas kahapon, Enero 7. Nagdulot ng kasiyahan at emosyon ang kanyang tagumpay sa kanyang mga katrabaho sa Malaybalay City na kitang-kita ang kanilang pagkagalak at paghanga. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng tumagal hanggang sa buwan ng Pebrero ang epekto ng shear line na magdadala ng heavy rainfall, partikular sa silangang bahagi ng bansa. Nagpaalala rin sa publiko ang State Weather Station sa banta ng lahar flow, bunsod ng ulan-dala ng shear line. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, yung shear line ay umiiral talaga pinakamadalas yan during November at December. Pero hanggang January and February, habang dominant pa o nakaka-apekto sa atin yung amihan, ay nandito pa rin yung tendency na magkaroon tayo ng shear line. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hanging amihan ang pag-iral ng shear line. Ayon kay John Manalo, weather specialist ng State Weather Station Pag-asa, ang shear line ay ang pagbabanggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na hanging dala ng easterlies na mula naman sa dagat Pasipiko. Kadalasan itong nangyayari mula buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Kapag nagsalubong po yung dalawa na yan, magkakaroon yan ng tinatawag natin na updraft. Movement ng hangin from surface paakyat sa atmosphere. At yung movement na yan po yung magko-contribute para magkaroon tayo ng mga cloud formation. Yung mga cloud formation na yan, na associated sa shear line, yan naman yung magdudulot ng mga pag-ulan. Kaya kapag may shear line tayo, ibig sabihin, magiging maulap yung mararanasan kung saan naka-advisory, yung kung saan nakatutok yung shear line. Ayon pa sa Pag-asa, maaari ring magdala ng malalakas sa pag-ulan ng shear line, lalo na sa mga lugar na nasa silangan ng Pilipinas. Itong shear line din ay associated dun sa extreme rainfall events o yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya gusto din natin i-inform yung mga kababayan natin na kapag merong shear line at meron tayong weather advisory, posible na makaranas yung mga kababayan natin ng at least 50 millimeters pataas. Yung ganong amount, ibig sabihin nun ay posible yung mga localized floodings lalo na sa mga bahaing lugar, low-lying areas, or yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga bodies of water, mga ilog, ganyan. Kasalukuyang nakaapekto ang shear line sa Bicol Region at sa mga lalawigan ng Marinduque, Oriental Mindoro, Quezon at Romblon. Kaugnay naman ng aktibidad ng Bulkang Mayon, nagpaalala rin ng Pag-asa dahil sa ulang dulot ng shear line ay maaari itong magresulta ng lahar flow. Ibig sabihin ay meron ng hazardous na posible na mai-release o halimbawa yung lava flow o kaya naman yung release ng ash. So ngayon, halimbawa meron nire-release na mga ashes, mga abo or particulate matters na tinatawag natin, ay kapag may ulan, posible na makakontribute ito dun sa mga mud flow na tinatawag natin o yung tinatawag din natin na lahar. Na kung saan kapag nag-flow ito, maaapektuhan yung mga kababayan natin lalo na sa mga
mga nandun sa paanan nitong bulkang Mayon. Muli ring nagpaalala sa publiko ang State Weather Station ng bansa na ugaliing nakamonitor sa kanilang inilalabas na abiso patungkol sa magiging lagay ng panahon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong tulog na lamang at 11th Wish Music Awards na. Excited na mga wisher na masaksihan ang gabi na pagtitipon ng mga dekalidad na OPM artists at malaman kung sino ang mananalo sa iba't ibang kategorya. Pangungunahan ng mga Wish DJ ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging OPM artist. Kabilang sa mga award presenters na DJ Adam, DJ Ray Holiday, DJ Faye at Lay. Kasama rin bilang presenters sina Vivery Esclito na gumanap na Bianca sa Wish Date Love Tales at ang multimedia prince na si James Street. Abangan ang 11th Wish Music Awards sa linggo, January 11, 2026 sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood din ito ng live via live streaming sa official YouTube channel at TikTok account ng Wish 1075 at naka-live telecast sa UNTV Channel 37. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Abdul Wahid, Marilu Silvestre at Dondon Marfil. Maraming salamat din kay Francisco Venzon, Apolinaria Sertenia at Frank Nidea. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 18:15 na nagsasabi, ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.